Pagbastad mo ko, tao paligid, kung ano ang gagawin ko sa mga taong ito. Nakita ko kung paano mo pinatay ang mga alagad ko. Kaya naman, ipapakita ko rin sa'yo kung paano kong papaslangin ang mga taong ito. Hindi mo lang ako mapipigilan sa pagpapalaganap ko ng kasamaan. Ang dapat sa mga taong kagaya nyo ay burahin na sa mundo! Tumigil ka! Ikaw ang masama! Ikaw ang dapat na binubura sa mundo! Ang dapat sa'yo, pinuputulan ng buntot at sungay! Ilala kita at alam ko kung gaano ka kasama. Pareho lamang tayo batang lampa. Alam ko ang pagkatao mo, Tado. Tignan mo kayo ng itsura mo. Masahol ka pa sa halimaw. Isa ka na rin hayop na dapat tirisin at parusahan. Oo, nagkamali ako. Naging masama ako. Pero hindi na ngayon. Simula sa gabing to, wala nang dadalak na dugo ng mga hayop at ng tao. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo na dugo mo lang at ng mga alagad mo ang kakalat sa lupang to. Humanda ka! Dahil ito na ang magiging katapusan mo! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Tado. Isang batang swail na walang pakundangan sa pagpatay sa mga hayop na dapat sana ay malayang namumuhay sa kagubatan. Dito niya makikilala ang isang diwatang magbibigay sa kanya ng kaparusahan sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Ano ang mahalagang aral na matututunan niya sa pagharap niya sa kanyang parusa? Magbabago pa kaya ang ugali ni Tado? Magagawa kaya niyang labanan ang mga alagad ng dilim para sa kanyang misyon? Sama-sama po natin pakinggan ang kwento ng buhay ng ating bidang si Tado, ang batang may tenga at pakpak ng paniki. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tado! Anong ginawa mo? Bakit po naman itinapon ang itinitindang kakanin ni Lolo Sedoy? Pakialam mo ba? Gusto mo ikaw ang itapon ko eh. Wala lang to. Trip-trip ko lang to. Ang boring kasi ng buhay kapag walang nagagalit sa akin eh. Hindi ako sanay. Ano ka mo? Pambihira ka. Trip-trip lang yan. Ginagawa mo lang katatawanan ng ginawa mo sa matanda. Saka, may pakialam ako no. Wala namang ginagawa masama sa iyo si Lolo Sedoy para guluhin mo eh. Tignan mo tuloy. Nagkalat ang kanyang suman at sinukmani sa lupa. Hindi ka na naawa sa matanda. Grabe ka. Sobra ka talaga. Hindi to oras para sa mga kalokohan mo. Hoy, ikaw Huwag mo nga akong pinakikialaman Baka samain ka sa akin. Huwag mo rin siyang tutulungan. Ako ang kaibigan mo at ako ang kakampi mo. Nakakainis to. Pinakikialaman mo pati ang diskarte ko. Makikinabang ka rin naman sa gagawin ko eh. Paraan ko yan para makain ng libre ang itinitinda niyang kakanin. Madamot kasi ang matandang yan eh. Kaya nararapat lang sa kanya yan. Tado, ano ka ba? Hindi tama to. Mali ang ginagawa mo. Naghahanap buhay ng pata si Lolo Sedoy. Paano mong naatim na ganyan ni ng matanda? Saka, kaya hindi siya nagbibigay sa'yo dahil yung perang kinikita niya sa pagtitinda ay ipinapakain naman niya sa kanyang alagang mga pusa. Wala nang ang pamilya yung tao eh. Pinagtitripan mo pa. Hindi ka na naawa. Pabayaan mo na siya, sir. May katapat na kabayaran ang ginawa niya sa akin. Ang mabuti pa po tulungan ko na lamang po kayo sa pagpulot ng kakanin na hindi naman po masyadong narumihan. Anak ng pambira ka naman Pusa lang yun Ako naman tao. Hindi ba't mas karapat dapat kung tao ang kanyang papakainin? Isa pa, nanghihingi ako sa kanya kahapon. Hindi naman ako pinagbigyan. Nakakasura tuloy. Huwag mo na nga siyang tulungan. Mas lalo nang umiinit ang ulo ko Palibhasa, masama ang ugali mo. Kaya hindi mo alam ang pakiramdam kung paano ang tumulong sa iba.
Kaya siguro, Tado ang pangalan mo. Dahil wala kang kwentang bata. Ang malas naman ng mga magulang mo sa pagkakaroon nila ng anak na kagaya mo. Anong sinabi mo, tanda? Kahit ang mga magulang ko, hindi nila ako pinagsasalita ng ganyan. Baka itapon ko pa ang mga bilao mo, ha? Akala mo kung sino? Dayo ka lang naman dito sa baryo namin. Tado, pwede ba? Matuto ka naman magbigay ng respeto sa mga nakatatanda sa'yo. Sumusobra ka na. Umuwi ka na nga lang sa inyo. Nakakaawa na talaga si Lolo Sedoy. Palibasa, hindi ka na kayang swituhin ng tatay at nanay mo. Kaya lumalaki na ang ulo mo. Teka, sandali lang, Aser. Maghinay-hinay ka sa mga pinagsasabi mo, ha? Ano ba problema mo, ha? Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit mas kinakampihan mo pa ang matandang yan kumpara sa akin? May lihim ka bang galit sa akin, ha? Ano? Gusto mo? Suntukan na lang tayong dalawa, eh. Ano? Lalaban ka? Yan! Umiral na naman ang pagiging basagulero mo. Magkaibigan nga tayo. Kaya nga kita pinagsasabihan dahil mali ang ginagawa mo. Hindi. Hindi kita kaibigan. Kapag hindi ka marunong sumabay sa mga trip ko, subukan mo lang talaga na tulungan ng matandang yan at isinusumpa ko. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Tanggal ka na sa gang natin. Hindi na kita kaibigan na, sir. Tandaan mo yan. Gang? Na walang ibang ginawa kundi ang mambuli ng mga batang mas bata pa sa atin? Hindi ako manghihinayang na mawala sa gang natin. Hindi ko lang talaga kayang tiisin ang mga pinaggagawa mo. Hindi na kaya ng konsensya ko kung pababayaan ko si Lolo Sedoy na pulutin na mag-isa sa lupa ang kanyang paninda. Sana lang, hindi mo pagsisiyan sa bandang huli ang mga pinaggagawa mo. Hindi talaga ako magsisisi. At sino ka ba para sermonan ako, ha? Hindi naman kita kadugo, ah. Pagbibigyan kita ngayon, Aser. Pero sa susunod na ulitin mo pa ang pagkontra sa mga ginagawa ko, sinasabi ko talaga sa'yo, Aser. Babasagin ko yung pagmumukha mo ng suntok ko. Wala nang nagawa ang may 10 taong gulang na si Tado nang simulan ng tulungan ni Aser ang matanda na panay ang paghikbi sa mga natapon nitong paninda sa lupa. Iba siya sa lahat dahil kapag nakakakita siya ng umiiyak, mas tumitindi ang galit niya. Kahit na kailan ay hindi pa siya nakakaramdam ng awa para sa iba. Kaya nga binansagan siyang Tado na kinuha sa salitang tarantado. Ang mga magulang niya mismo ang nagpangalan sa kanya ng ganong klaseng tawag. Kaya naman, pinanindigan na niya ang pagiging masama. Lahat ng mga taong nakatira sa baryo ng Agripasyon ay kilala na siya bilang Suwail, barumbado at masamang bata. Malakas ang loob niyang magmalaki ng pagiging maangas sa mga tao dahil ang kanyang amang si Rueto ay isang kapitan, habang ang kanyang ina naman na si Dalia ay isang negosyanteng nagpapautang ng pera para sa mga nangangailangan. Kapag nakakagawa siya ng kasalanan, ay binabayaran lang ng kanyang ina ang danyos perwisyo niya at iaatas na nila ang reklamo para sa kanya. Maya-maya pa ay naupo si Tado sa bangko na gawa sa tablan ng kahoy sa harap ng tindahan ni Aling Nena. Hinintay ni Tado na matapos ang kaibigan sa ginagawang pagtulong sa matanda dahil balak sana nilang puntahan si Basti na nakatira sa gubat para ito naman ang kanilang pagtripan. Hindi kumpleto ang araw niya nang walang binubuli na bata. Kaya naman, habang naghihintay siya sa mga ito, ay nakita niya ang isang kulay puting pusa. Payat at nanginginig ang katawan. Lumapad ang pagkakangiti sa kanyang labi habang nilalapitan ng pusa na walang tigil sa pagniyaw. Takot na takot itong nagsusumiksik sa makapal na halaman ng santan na malapit naman sa tindahan ni Aling Nena. Halika dito! Huwag ka matakot! Gusto mo bang padaliin na natin ang paghihirap mo, ha? Halika, lumapit ka! Hindi naman kita pahihirapan, eh. Ayaw mo bang tapusin na natin ang paghihirap mo? Sige na! Kahit nakabuka na ang mga braso ni Tado para huli ng pusa, ay sinubukan pa rin itong tumakas papalayo sa kanya. Kahit mahina na ang katawan nito. Saktong paglapit niya rito, ang mabilis namang paghawak niya sa buntot nito. Nagwawala ito
mula sa paghila niya sa buntot ng pusa. Kaya nabaling ang atensyon sa kanya ni Aser. Iniwan nito ang matanda at nilapitan si Tado. Bumakas sa mukha nito ang pag-aalala para sa hayop. Dahil alam nitong meron na namang hindi magandang gagawin si Tado sa pusang yun. Tado, ano ba? Bitiwan mo ang pusa! Kung ano man ang binabalak mo sa kanya, ay wag mo lang ituloy. Wala ka namang pinipilig nila lang na pagtitripan, ha? Maawa ka naman sa mga hayop, pa ba? Nung nakarang araw, nanghuli ka ng tutubi, doon sa talayban na malapit sa bahay ni Basti. At anong ginawa mo? Tinanggalan mo ng mga paa habang nanginginig to sa sakit. Pagkatapos, saka mo pinalipad, Tado. Pabira ka, para ka nang nasisiraan ng ulo. Ano? Ako pa pala ang nasisiraan ng ulo, ha? Ako malapit na masiraan ng ulo sa'yo, Aser. Dahil lahat na lang ng ginagawa ko ay pinapansin mo, pinakikialaman mo. Pwede ba? Huwag mo akong pigilan. Tinutulungan ko na nga yung pusang ito para hindi na siya maghirap Anong klaseng tulong ang sinasabi mo, Tado? Hindi ko nagugustuhan ang mga ngiti mong yan. Bitiwan mo ang pusa, pakawala mo siya. Kung ano man ang binabalak mong gawin sa kanya, nakikiusap naman ako sa'yo, Tado. Huwag mo nang ituloy. Kawawa naman siya Tuwang-tuwa si Tado na mas lumapad pa ang pagkakangiti niya sa labi habang nakikita ang pagbakas ng takot sa mga mata ni Aser. Yung pa naman ang gustong-gusto niya dahil pakiramdam niya siya ang matapang at sa kanya natatakot ang kaibigan. Hinawakan niya ng maigpit ang leeg ng pusa pati ang 4 nitong mga paa. Habang nagnangyaw na parang nasasaktan at nagmamakaawa, walang ano-ano ay bigla niyang binali ang leeg ng pusa. Inagaw ni Aser ang pusa sa kamay ni Tado at nang makita nitong hindi na humihinga ang hayop, ay malakas nitong sinuntok sa muka si Tado. Bumagsak sa lupa si Tado kasama ang wala ng buhay na pusa. Nakita yon ni Lolo Sedoy, kaya naman pasigaw itong lumapit sa kinaroroonan ng nakahigang pusa. Humahagulgol itong umiiyak habang nanginginig ang mga kamay. Hindi ito nagreklamo nang itapon niya ang paninda nito. Pero nang pinatay niya ang pusa, na alaga pala ng matanda, ay nagwala ito at galit na galit siyang pinagpapapalo ng kamay nito sa kanyang katawan. Nagiya ka! Pinatay mo ang anak ko! Diyos ko ang anak ko! Pinatay lang ng walang pusong batang ito! Papatayin kita! Mamamatay ka, demonyo ka! Aray, ano ba? Huwag mo nga akong mampasin ang marumi mong kamay. Nasisiraan ka na ba ng ulo, tanda? Tinawag mong anak ang pusa, hayop yan Tapos iniiyakan mo pa. Pambihira talaga. Nakakatawa ka. Itinuturing ni Lolo Sedoy na parang isang tunay na anak ng mga pusa niya. Sila ang kanyang pamilya. Matapos siyang iwan ng kanyang mga anak. Wala kang puso, Tado. Wala kang awa sa mga hayop. Pagbabayaran mo to. Darating din ang karma mo. Karma. Kalokohan yun. Ano ba problema yung dalawa? Pambihira ka talaga, Aser At sinuntok mo pa ako sa panga, ha? Igilan nyo na nga kadramahan yung dalawa. Parang pusa lang Dinaig pa ninyong namatayan ng tao. Ipalibing nyo. Para kayong mga siraang ulo. Oo! Pusa lang sila. Pero mahal ko sila. Pagsisisihan mo pagpatay sa pusa ko. Alalahanin mo ang pagkitil sa buhay ng pusa ay kamalasan ang dala sa pamilya at buhay mo. Tandaan mo yan. Hahabulin ka ng kamalasan. Kamalasan. Kalokohan yun. Kasabihan lang yun At saka, patay na ang mga matatandang nagsasabi ng mga pamahing ganyan. Kamalasan. Utot nyo. Hindi ko talaga alam, Tado, kung bakit naging kaibigan ko ang katulad mo. Ibang-iba ka na. Napakasama mo talaga. Hoy, tumigil ka na nga sa mga pinagsasasabi mo, Aser. Kasalanan mo to Kung di mo tinulungan na matandang yan, hindi tayo aabot sa ganito. Magpasalamat ka na lang at hindi ang leg ng matandang yan ang pinilipit ko. Talagang wala kang galang sa matanda. Hahabulin ka talaga ng kamalasan at hindi mo gugustuhin mag-isa sa lahat ng oras. Dahil kahit saan mo gustong magpunta,
hahabulin ka ng karma. Tandaan mo yan. Isinusumpa ko. Dinampot ng matanda ang wala ng buhay na pusa. Nakadilat ang mga mata nitong nakalaylay ang dila habang niyayakap ito ng mahigpit ni Lolo Sedoy. Kunwari pa kayo may malasakit sa pusa. Kung talagang mahal niyo ang alagaan yung pusa, bakit niyo hinahayaang magutom at magpakalat-kalat sa kalye? Ayan o, ayan ang ebidensya sa katawan. Mukha namang pabayarin kayong amo eh. Ikaw ang wag gumala sa kalye. Dahil perwisyo kang hayop ka. Masama kang bata at hindi ka tinuruan ng magulang ng magandang asal. Naturingan pang kapitan ang ama mo. Pero ang asal mo ay parang isang sangganong pumapatay ng mga hayop. Ano ka mo, Lolo Sedoy? Bakit yung pinagsasalita ng ganyan ng anak ko? Ano po ba ang kasalanan niya? Magkasabay silang napalingon sa gawi ng bagong dating na si Kapitan Fidel. Nakakunot ang noo nito na may hawak na martilyo at isang plastik na pakong didos. Tila tumapang si Tado at nagpakampi sa kanyang ama. Kaya lang, galit na galit talaga si Lolo Sedoy na ipinakita ang namatay nitong pusa. Pinatay lang naman ng magaling mong anak ang aking alagang pusa. Talagang sagad na sa buto ang kasamaan ng ugali ng anak mo. Kapitan, ikaw pa naman ang naturingang tagapangalaga ng baryong ito. Pero ang anak mo, hindi mo kayang tuhunin o pagsabihan. Pasensya na po kayo, Lolo Sedoy. Hayaan niyo po't pagsasabihan ko po si Tado. Hindi na maibabalik ng sermon mo sa anak mo ang buhay ng alaga kong pusa. Lang sa pinalabag niya, ang kamalasang naghihintay para sa kanya. Teka, sandali lang naman po, Lolo Fidel. Hindi naman po yata tamang pagsalitaan niyo ng ganyan ng anak ko. Bata pa po siya at hindi pa po niya nauunawaan ang lahat ng pagkakamali niya at ginagawa. Bata pa nga. Kaya nga tungkulin yung mga magulang na gabayan ng anak nyo. Nakakaperwisyo na siya. Pero wala man lang kayong aksyon sa mga pinaggagawa niya. Maayos ba kayo mga magulang sa anak nyo? Buhay ng pusa ko na wala. Bakit parang ako pa ang magpapasensya sa kasamaan ng ugali ng anak nyo? Sana man lang, naisip nyo, Kapitan, kung ano ang nararamdaman ko dahil sa katarantaduhan niya. Kaya nga po, ako na po ang humihingi ng pasensya sa inyo sa nagawa ng anak ko. Ang pagkakamali o kasalanan ni Tado ay hindi maaaring hingian ng pasensya ng kanyang ama o ina. Dapat kung sino nakagawa ng kasalanan, siya ang dapat na humingi ng pasensya at hindi ikaw. Tinuturuan nyo lamang na maging masama ang anak nyo. Kaya lumalaki na balasubas at walang respeto sa mga matatanda. Ba, at dyan naman po niyo ako hindi mauutusan sa bagay na yan, Tay. Hindi po ako hihingi ng pasensya sa mga kagaya ng hayop na yan. Kung ayaw niyo pang tanggapin ng pasensya ng aking ama, wala na po akong magagawa ron. Pumunta po kayo kay nanay. Kung gusto nyo, humingi kayo ng bayad sa buhay ng pusang yan. Ang liit ng problema pinapalaki nyo. Talaga palang wala ka ng galang na bata ka. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Tarantado ka talaga. Nakakahiya kang bata ka. Humingi ka ng tawad kay Lolo Sedoy. Dahil mali ang ginawa mo. Kahit hayop lang sila, may karapatan din sila mabuhay. Bakit po ba pinapalaki niyo ang problema, Tay? Hindi po ako hihingi ng tawad sa kanya. Tinulungan ko lang naman na mamatay ang alaga niya dahil alam ko nahihirapan na. Nakita mo na kung gaano kasama ang ugali ng anak mo. Hintayin na lamang niya ang karma sa lahat ng kasalanan na gawa niya sa mga hayop. Lalong-lalo na sa alaga kong pusa. Umalikod ang matanda sa kanila habang naiwan ang umiiling-iling na si Aser. Dismayado rin itong nakatingin sa kanya habang sinisipa-sipa niya ang batong malapit sa kanyang paanan. Kapitan, ang totoo po niyan hindi lang po ang pagpatay sa pusa ang ginawa ni Tado. Itinapon din po niya ang paninda ni Lolo Sedoy. Kaya po niya napagsalitaan ng masama ang anak niyo. Abay, tinamaan ka ng lintik na bata ka. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ha, Tado? Wala ka nang ginawang magaling. Palagi ka nalang gumagawa ng gulo. Sakit ka na sa ulo.
Bakit ba ako sinumbong, Aser? Napakawala mo namang kwentang kaibigan. Tama lang na magsumbong si Aser sa akin kapag nasa mali ka na. Yan ang tunay na kaibigan. Mag-uusap tayo mamaya sa bahay, ha? Kanina pa kitang hinahanap. Nandito ka lang pala. Nanggugulo sa mga nananahimik na tao rito. Aba, bago yata yun ah. Hinahanap niyo din pala ako, Tay. Abay natural. Anak kita eh. Kung ang hayop nga nawawala ay hinahanap, ikaw pa kayang tao? Hala sige, dali mo to kay Aling Dusing, doon sa gitna ng kakauyan. Ibinili ko siya ng inirequest niyang tulong para sa bahay niya. Dalin mo to sa kanya, ha? Magpasama ka kay Aser at sabihin mong pag natapos na ang bahay niya ay makipag-usap sa akin sa barangay. Naiintindihan mo ba? Eh bakit ako po ang kailangan magdala nito kay Aling Dusing? Eh kayo naman po ang kapitan dito eh. Ba't talagang lintik na batang ito, ha? Pinipiloso mo pa ako? Sumunod ka na lang sa inuutos ko sa'yo. At huwag ka na mga twiran. Pag uwi mo sa bahay, mag-uusap tayong dalawa, ha? Ikaw naman na, sir. Samahan mo muna ang kaibigan mo sa bahay ni Aling Dusing, ha? At baka kung saan lang nito dali ng mga pako at martilyo. Opo, kapitan. Ayoko tayo na makasama ang isang traidor. Di siya marunong sumabay sa trip ko. Bilisan mo na lang at baka tamaan ka sa akin. Nagtitimpi lang ako sa galit sa iyo, ha? Dahil ayoko mapahiya ka sa harapan ng maraming tao. Magpasalamat ka at nagkaroon ka ng kaibigan na katulad ni Aser. Kapitan, ako na lamang po magdadala sa pako at martilyo kay Aling Dusing. O sige, mabuti pa nga. Pero huwag kayo kung saan-saan pupunta, ha? Isama mo pa rin tong si Tado. Alam naman ninyo na maraming masasamang elementong nakatira sa kagubatan. Sige na, mag-iingat kayo. Bilisan lang ninyong umuwi para hindi kayo abutan ng dilim sa daan. Mabilis na tumalikod si Kapitan Fidel sa magkaibigan habang dala ni Aser ang pako at martilyo. Nagulat pa ang kanyang kaibigan nang biglang hablutin ni Tado ang plastik sa mga kamay nito. Ako na magdadala sa mga yan. Huwag kang umasta na parang kaibigan kita. Magpasalamat ka na lang at wala akong balak na patulan ka. Pero hindi ko nagustuhan ang ginawa mong pagkakampiron sa matandang nina. Pati na rin ang pagsusumbong mo kay tatay. Dahil mali naman talaga ang ginawa mo, Tado. Hindi tama yun. Banal na aso, santong kabayo. Akala mo kung sino mabuting tao. Pwe, traidor kang kaibigan. Ayos lang na magalit ka sa akin, Tado. Hayaan mo. At pagkatapos kitang maiatid sa inyo, ay wala na tayong pakialamanan. Hindi na tayo magkaibigan. Talaga? Tapos na ang pagiging magkaibigan natin. Hindi ka kawalan, no? Iniwan na ni Tado si Aser. Nauna siyang maglakad habang naririnig ang yabag ng paa nito na nakasunod sa kanya. Halos mapuno ng galit ang dibdib niya sa ginawa ni Aser. Pakiramdam niya ay tinraidor siya nito. Malayo pa naman ang bahay ni Aling Dusing, kaya matagal pa niyang makakasama si Aser. Gusto niya nang iwanan nito sa gubat, kaya lang ay hindi niya kabisado ang lugar at hindi rin niya alam ang bahay ni Aling Dusing. Malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa na mabilis niyang iniwan si Aser. Nanatili itong nakatingin sa kanyang likod at hindi nagsasalita. Ramdam na ramdam niya ang sama ng loob nito para sa kanya. Gusto ko muna magpahinga sa ilalim ng punong to. Masyado na malayo na lalakad natin. Pagod na ako. Magtabi-tabi po ka. Para wala kang masaktan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga tao. Sus, hindi ko kailangan ng opinyon mo. Tabi po. Naku, kalokohan mo. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, no? Kung gusto mo, ikaw na lang magtabi-tabi po. Idadamay mo pa ako. Bahala ka. Tabi-tabi po, Apo. Makikisilong lang po sa ilalim ng inyong puno. Patawa, para kang sira. Ikaw na nga nagsabing nilalang na hindi nakikita eh. Natural, madadaganan sila o di kaya masasagi. Kaya hindi umaasenso ang buhay ng mga Pilipino eh. Masyado nagpapaliwala sa mga pamahiin at kasabihan. Ang mabuti pa, dumito ka na muna habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng balete. May ilog doon. Kukuha lang ako ng tubig. Malayo pa lalakarin natin eh. Baka mauhaw tayo sa daan. Bumalik ka lang kaagad ha. At wag na wag mong susubukang iwan ako rito sa gubat. Dahil kung hindi, papatayin talaga kita. Tandaan mo yan.
Bawas-bawasan mo nga ang pagiging sanggano mo, Tado. Kung hindi lang talaga kita kaibigan eh, mas gugustuhin ko na lang na iwan ka rito para mawala ka na sa baryo natin. Hindi na hinintay ni Aser ang iba pang sasabihin ni Tado. Mabilis na itong umalis sa kanyang harapan. Ilang minuto ang lumipas ay hindi pa rin bumabalik si Aser. Ilang oras na lang ay malapit ng dumilim ang paligid. Maya-maya pa ay may biglang bumagsak na kulay puting bagay sa kanyang paanan. Matagal niyang pinagmasdan yon. Saglit niyang inilapag ang martilyo at pako sa ugat ng puno at hinawakan ang kulay puting paniki bago siya naupo sa ugat. Aba! Pambihirang nilalang to ah! Kakaibang paniki! Ngayon lang ako nakakita ng kulay puting paniki ah! Lumingalinga sa paligid si Tado, saka tumingala sa langit sa lugar kung saan nanggaling ang paniki. Muli niyang sinulyapan ang hawak niyang paniki, saka gumuhit ang nakakakilabot na pagngisi sa kanyang labi. Sa kanya binalingan ng pako at martilyo. Parang magandang i-display to sa punong to ng balete. Ano kaya kung ipako ko ang pakpak mo sa katawan ng puno, ha? Hanggang sa mamatay ka. Baka may makakita pa sa'yo na ibang tao eh. Sayang naman. Teka nga sandali at iaayos ko lang ang pagkakadipa ng iyong pakpak para naman mapansin ka agad ni Aser. Tatakutin ko siya. Totally, mahilig naman siya magpaniwala sa mga pamahiin at mga elemento eh. Susubukan ko siya. Titignan ko kung matatakot siya sa'yo. Tumayo si Tado mula sa pagkakaupo at sinimulan na niyang idipa ang pakpak ng paniki. Habang hawak ang pako at martilyo, ipinako niya ito sa puno. Sa kabila ng pagpupumiglas nito at paghuni, ay itinuloy pa rin niya ang pagmamalupit dito. Malapad ang pagkakangiti sa kanyang labi habang ginagawa niya yon. Hindi pa siya nasiyahan. Pagkatapos niyang maipako ang pakpak nito, ay isinunod naman niyang ipako ang ulo nito sa kahoy. Namatay ang kawawang paniki habang umaagos ang dugo nito sa muka. Yan! Makakabawi na rin ako kay Aser. Ito ang ganti ko sa lahat ng mga pangingialam niya sa buhay ko. Humanda siya! Muling bumalik sa pagkakaupo si Tado sa ugat ng puno habang malapad pa rin ang pagkakangiti sa labi. Tila walang pakialam sa kaawa-awang paniki na binawian niya ng buhay. Pasipol-sipol pa siyang hinihintay ang pagdating ng kaibigan niyang si Aser. Nasasabik siyang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagdating ni Aser. May dala itong tubig na nakalagay sa malinis na baon ng nyog. Pagharap nito sa kanya, sakto sa kahoy na pinagpakuan niya sa paniki. Nabitiwan nito ang baon na may laman ng tubig at napaupo sa lupa si Aser habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa nakapakong paniki. Nanginginig ang katawan nito dahil sa sobrang galit. Ano to? Diyos ko po! Anong ginawa mo, Tado? Mabilis na tumayo si Aser at galit na kinwelyuhan sa damit si Tado habang hindi pa rin naaalis ang matamis na ngiti sa labi niya. Tuwang-tuwa siya sa bumakas na galit sa mukha ng kaibigan. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang damit niya. O ano? Nagulat ka ba o natakot ha, Aser? Kulang pa yan bilang ganti ko sa'yo. Masyado ka kasing pakialamero eh. Hayop ka! Anong ginawa mo sa paniki? Napakasama mo! Sumagot ka! Tuluyan na ngang hindi napigilan ni Aser ang bugso ng kanyang damdamin at malakas na sinuntok sa muka si Tado. Gumanti naman ng suntok si Tado at nagpambuno silang dalawa hanggang pareho silang bumagsak sa lupa. Mas lalong natuwa si Tado sa kanyang ginawa nang makita ang galit sa mga mata ni Aser. Bukod pa ron, ay masaya siyang nasasaktan ang kanyang katawan dahil nasanay na siya noon sa madalas na pagpaparusa ng kanyang ina. Hindi tumigil si Aser sa pagsuntok sa kanyang muka. Maya-maya pa ay biglang napahagulgol ng iyak si Aser at pinagsusuntok pati na ang lupa. Kitang-kita niya na apektado itong maigi sa nangyari sa puting paniki.
Hindi mo alam kung anong ginawa mo. Hindi mo alam kung anong kapalit sa ginawa mo. Alam mo bang pambira lang ang kulay puting paniki? Hindi mo ba naisip na baka hindi siya taga rito sa ating mundo? Na pag-aari yan ng mga diwata o kaya ng engkanto? Mapaparusahan ka, Tado. Mapaparusahan ka. Imbis na sumagot, ay humagalpak pa ng tawa si Tado na tila nang aasar. Baliwala ang sakit ng pumutok niyang labi dahil sa sobrang kaligayahan. Diwata? Engkanto? Sira na ba ang ulo mo? Walang ganun sa mundo, no? Ang alam ko, isa lang yung paniki. Diyos ko naman, nagpapaniwala ka sa mga ganun-ganun. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Para kang engot na nakaupo sa lupa habang umiiyak at tumutulo ang uhog. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Pagsisisihan mo to, Tado. Mapaparusahan ka talaga. Wala na. Hindi ko na kaya tisig talaga ang ugali mo. Sana nga, maparusahan ka o di kaya isumpa ka sa mga naging kasalanan mo. Hindi ako natatakot dahil hindi naman sila totoo eh. Ano bang kinakagalit mo sa akin ha, Aser? Parang ipinako ko lang naman sa kahoy eh. Tingnan mo nga, ang ganda-gandang palumuti sa puno oh. Marami ang matatakot sa itsura niya kapag may nakakitang ibang tao sa kanya. Ang ganda nga ng pagkakadipa oh. Ang husay! Habang itinuturoy ni Tado ang nakadipang paniki sa puno, ay parang nakita niya na may lumabas na kulay itim na usok sa katawan nito. Napalingon siya kay Aser dahil baka nakita rin ito ang nakita niya. Kaya lang, parang siya lang ang nakakakita sa kulay itim na usok. Nawala ang malapad na pagkakangiti sa labi niya at napatayong nakatingin sa paniki. Hindi pa siya nasiyahan ay muli niyang kinusot ang kanyang mga mata dahil baka namamalikmata lang siya. Kaya lang, sa muling pagtingin niya ay nagbabagang mga mata na ang nakita niya sa paniki. Nakatitig ito sa kanya ng may pait at galit, kaya't napakbang siya ng paatras. Diyos ko! Hindi! Hindi totoo to! Hindi maaari! Tado, ano nangyayari? Parti pa rin ba yan ang pagluloko mo sa akin? Tumigil ka lang, pwede ba? Kundi iiwan talaga kita rito. May nakita akong usok sa katawan ng kulay puting paniki at tumingin sa akin na nagbabaga niyang mga mata. Tado, mukhang ikaw yata nasisiraan na ng ulo eh. Wala naman ako nakikitang usok eh. Totoo sinasabi ko, sir. Nakita ng dalawa kong mga mata. Ay ano? Tignan mo! Mabilis na tumayo si Aser at nilapitan ang nakadipang paniki sa puno. Ngunit umiling lang ang kaibigan habang si Tado ay takot na takot pa rin. Nang biglang gumalaw ang mga mata ng paniki kahit patay na ito at hindi humihinga. Hindi nga siya nagdalawang isip. Mabilis siyang tumakbo, papalayo sa puno ng balete. May multo! May multo! Tado, sandali lang! Hintayin mo ako! Dala ng matinding takot ay halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa sa bilis ng kanyang pagtakbo. Takot na takot siyang nagsisisigaw habang humihingi ng tulong. Kasunod naman niya ay ang nagtataka niyang kaibigan na si Aser. At habang tumatakbo ay naramdaman ni Tado na parang may sumusunod sa kanya. Kaya naman, napalingon siya sa hulihan ng kanyang dinaaran. Alam niyang si Aser ang kasunod niyang tumatakbo, ngunit ibang nilalang ang nakita niya. Isang nakakatakot na paniki na may nakakatakot na itsura. Nanlalaki ang kanyang mga mata na mabilis na tumatakbo ng papalayo sa nilalang na walang tigil na humahabol sa kanya. Hanggang sa bumagsak siya sa lupa dahil hindi niya napansin ang nakaharang na malaking sanga ng mangga. Wag! Wag, maawa ka! Wag ka lalapit! Wag ka lalapit, Halimaw! Tado, ano ba pinagsasabi mo? Si Aser to! Ano ba nangyayari sa'yo? Tumigil ka! Hindi ka si Aser! Mukha kang paniki! Halimaw ka! Tado, ako talaga to! Ang kaibigan mo, si Aser! Ano ka ba? Ano nangyayari sa'yo? Wag! Wag ka lalapit! Wag ka lalapit! Nakikiusap ako! Umalis ka sa harapan ko! Layuan mo ako! Nanginginig ang buong katawan ni Tado nang dahil sa labis na takot.
habang ang kanyang kamay ay nakataas at pinipigilan ang paglapit ni Aser. Isang nakakatakot na halimaw ang nakikita niya sa mukha ng kanyang kaibigan. Kaya naman, habang nakataas ang kanyang mga kamay, ay paatras din niyang itinutulak ng paa niya ang lupa. Pilit siyang lumalayo sa nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Nanlalaki ang kanyang mga mata na parabang pinaglalaruan siya ng kanyang paningin. Yan na! Nangyayari na nga ang kinakatakutan ko. Ang paglaruan ka ng masasamang elemento, kagaya ng maligno o di kaya ng diwata. Tama na! Tama na, lumayo ka sa akin! Hindi ako naniniwalang ikaw si Aser! Wala akong kaibigang aswang! Masakit sa tenga ang boses mo! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Sa pagtayo ni Tado para tumakbo papalayo kay Aser, ay dumampot siya ng sanga ng kahoy at yun ang ginamit niyang sandata laban sa nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Iwinasiwas niya yon sa ere habang nakatutok sa mukha ng aswang. Huwag kang lalapit, halimaw ka! Subukan mo! Kundi papatayin talaga kitang gamit ang kahoy na to! Sinasabi ko sa'yo, masasaktan ka talaga sa akin, hindi kita sasanduin! Isang pagkakamali mo lang, hindi kita tatantanan! Papatayin talaga kita! Tado, ano ka ba? Ako talaga to, si Aser. Bakit ba ayaw mo maniwala? Hindi mo ba nakikilala ang boses ko? Huwag mo akong linlangin, halimaw ka! Huwag kang susunod! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Hindi nga sumunod si Aser habang nakatayo ito na walang bahid ng pag-aalala para sa kanya. Nahabol na lang siya nito ng tingin habang papalayo si Tado. Wala siyang tiyak na pupuntahan dahil hindi naman niya alam ang daan pabalik sa kanilang tirahan. Ang mahalaga para sa kanya ay makawala sa nilalang na humahabol sa kanya. Nang biglang tumahimik ang paligid, ay saka naman huminto sa pagtakbo si Tado. Lumingon siya sa huliang daan ng kanyang pinanggalingan. Wala na roon ang paniking nakita niya kanina. Kaya naman, nagpahinga si Tado sa putol na sanga ng santol at inihilamos ang palad sa kanyang muka. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata dahil sa nagawa niya sa kulay puting paniki. Naloko na. Mukhang nagkamali nga ako. Pinagsisisihan ko na pinakilaman ko ang paniki. Diyos ko, makaligtas lang po ako rito. Hindi ko na po uulitin yun. Hindi na po ako magiging malupit sa mga hayop. Muling naglakad si Tado para hanapin ang daan palabas ng kagubatan. Subalit habang tumatagal ay nararamdaman niyang papalayo siya ng papalayo sa lugar kung saan siya nanggaling. Parang kusa siyang inililigaw ng mga punong nakikita niya. Parang ang lahat ay puno ng balete na may pare-parehong itsura. Bumalot ang kilabot sa kanyang buong katawan at para nang binabayo ng maso ang kanyang dibdib nang dahil sa labis na takot. Wala siyang ibang makita kundi ang nagtataas ang mga puno. Malamig din ang paligid at maririnig ang maingay na mga huni ng mga insekto at ibon sa gubat. Palatandaan yon na nasa pinakapusod na siya ng kagubatan. Naglakad pa siya ng naglakad para hanapin ang labasan ng gubat. Subalit nabigo siya. Ibinabalik lang siya sa gitna ng kakahuyan sa lugar kung saan siya nagsimula. Diyos ko, malapit ng dumilim ang paligid ah. Hindi ko na alam kung nasan ako ngayon. Teka, naalala ko nga pala, kapag naliligaw raw, ang sabi, baliktarin daw ang suot na damit. Teka nga, magawa ko na nga kung totoo ba ang kasabihan ng matatanda. Para siyang nababaliw na nagubad ng damit saka binaliktad yun habang nagsisisigaw para humingi ng tulong. Dismayado siyang naniwala sa kasabihang matagal niyang hindi pinapaniwalaan. Naluluwang tinahak niya ang daan papunta sa nakikita niyang talahiban. Ilang minuto lang ay maaabutan na siya ng pagdilim sa daan. Kaya't mas nilakihan niya ang pagakbang para lang makalabas sa gubat. Subalit isang oras na ang nakakalipas ay bumabalik lang siya sa lugar kung saan siya huminto. Anak ng,
Ano ba nangyayari sa akin? Tay, nasa na po kayo? Sir, tulungan niyo ako! Konting-konti na lang ang liwanag na nakikita niya at ginagapangan na rin siya ng takot sa dibdib. Kaya naman, napaiyak na siya dahil sa kawalan ng pag-asa. Parang biglang bumalik sa isip niya ang ginawa niya sa paniki, maging sa pusa na pinatay niya. Parang pinaparusahan na siya, parang nagkakatotoo na ang sinasabi ni Lolo Sedoy. Muli siyang luminga sa paligid at nahagip ng kanyang mga mata ang aninong nakatayo sa kanyang unahan ng daan. Hindi na nakatiis si Tado. Dahan-dahan niya itong nilapitan para sana humingi ng tulong. Pero umurong ang dila niya nang bigla itong humarap sa kanya. Mapula ang mga mata nito habang kagat pa ang katawan ng usa. Kakaiba ang tenga nito at hindi ito mukhang paniki. Nagulat din siya sa 5 buntot nito na parang sa pusa. Nakangisi itong tuluyang humarap sa kanya. Lumabas ang malaahas nitong dila habang itinapon ng katawan ng usa sa damuhan. Dala ng matinding takot ay napatakbo siya papalayo rito. Humuni ito ng malakas na parabang masayang-masaya sa nakita. Naramdaman niya ang paghabol sa kanya ng halimaw. Kaya naman, mas binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko! Isang nakakatakot na nilalang nakawig ng isang malaking pusa! Naku po! Halimaw! May halimaw sa gubat na to! Tulong! Tulungan niyo ako! Nagpaekis-ekis sa daan ang takbo ni Tado. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon para lang makalayo sa lugar na yon. Kahit mabilis na ang takbo niya, ay pakiramdam ng bata. Hindi siya nakakaalis sa kinatatayuan. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang hinahabol pa rin siya ng halimaw. Lakad at takbo na ang ginawa ni Tado. Idagdag pa ang madilim na kakahuyang nadadaanan niya. Hindi lang ilang beses siyang nadadapa dahil sa takot. Narinig niya ang nakakatakot na pag-angil ng halimaw sa kanyang likuran. Pati na ang tunog nito na may malagom na pag-ingaw. Nagdulot yun ng kilabot sa buong niyang katawan. Kahit ang masukal na daan, pati na ang makakapal na halaman, ay binangga niya, makalayo lang sa nilalang na patuloy na humahabol sa kanya. Ganun na lamang ang gulat ni Tado nang mula sa kanyang likuran ay lumundag ito ng mataas papunta sa kanyang harapan. Dahil sa sikat ng bilog na buwan, malinaw niyang nakita ang itsura ng aswang. Isa itong taong pusa na may mapupulang mga mata. Maahaba ang mga kuko sa kamay at nakalutang sa hangin ang mga buntot nito. Nakangisi itong tumutulo pa ang malapot nitong laway na may kasama pandugo. Wag! Huwag ka lalapit, halimaw ka! Lumayo ka! Layuan mo ako! Pakiusap pag mo ako papatayan! Magbabago na ako! Hindi na ako malalakit ng mga hayop! Pakiusap! Pinapangako ko! Subalit patuloy ito sa pagakbang papalapit sa kanya. Para itong isang halimaw na biglang sumulpot sa kung saan dahil sa kakaiba nitong itsura. Bigla siya nitong hinawakan sa leeg at inihagis sa damuhan. Naramdaman niya ang pagguhit ng sakit sa kanyang likod at kahit nangihina ang kanyang katawan ay sinubukan niyang tumayo. Hinarap niya ang nilalang na dahan-dahan pa ring humahakbang papalapit sa kinaroroonan niya. Habang siya naman ay humahakbang paatras sa nilalang habang hindi inaalis ang tingin sa halimaw. Nagkunwari siyang matapang. Yun lang ang naisip niyang paraan para hindi na siya lapitan ng aswang. Sige! Subukan mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo! Huwag mo akong sasaktan! Layuan mo akong halimaw ka! Dala ng matinding takot ay ayaw nang gumana ng isip ni Tado. Subalit patuloy siya sa pagakbang paatras, papalayo sa nilalang na yon. Hindi niya malaman ang gagawin ng mga sandaling yon. Nanginginig na rin ang kanyang tuhod at ayaw sumunod ng kanyang katawan sa gusto niyang mangyari. Lalo na nang mabilis itong humakbang papalapit sa kanya.
Umangil ito na parang pusang galit na galit habang nakalabas ang matutulis nitong mga pangil. Kagad itong tumalon sa kanyang harapan na halos 1 dangkal na lang ang layo sa kanya. Lumuhod itong tinitigan ang kanyang naluluhang mga mata. Halos hanggang bewang lang siya nito at anumang oras ay kayang-kaya siya nitong paslangin. Nang mga sandaling yon ay hindi ang kanyang ama ang naiisip niya, kundi ang matandang si Lolo Sedoy, pati na ang paulit-ulit na sinasabi nito sa kanya na hahabulin siya ng kamalasan at karma dahil sa kanyang mga naging kasalanan, at marahil ito na nga ang tinutukoy ng matanda. Diyos ko! Anong klase bang nilalang ito? Ang bawat nakakasukang amoy, parang nabubulok na naman ng tao. Parang bangkay. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Tado. Tila pinaglalaroan siya nito. Parang ipinaparana sa kanya kung ano ang pakiramdam ng natatakot. Mas lalong nanigas ang buo niyang katawan nang maramdaman niya ang magaspang na kamay ng aswang. Lalo na nang ilabas nito ang malaas nitong dila. At mas umalingasaw pa ang nakakasuka nitong amoy sa hangin. Itinulak niya ito ng buong lakas. Lumayo ka! Layuan mo ako! Ubod lakas na sinipa rin ni Tado ang maselang parte ng katawan ng halimaw. Nahawakan nito ang nasaktang bahagi ng katawan nito. Galit na galit itong nagsisisigaw habang nagwawala. Masakit yun sa tenga niya na parang hindi niya kayang tiisin ng sakit. Tinakluban ng kanyang palad ang kanyang tenga saka tumakbo ng mabilis, papalayo sa nilalang na yon. Saka lang siya nagkaroon ng pagkakataon para tumakas. Dinig na dinig pa rin niya ang malakas na sigaw ng halimaw na nagtatangkang pumatay sa kanya. Napahagulgul siya ng iyak dahil halos nangangapa siya sa daan sa pagtakbo. Sinikap niyang mahanap ang daan papalabas ng gubat para makarating sa bahay nila. Pero nakita niyang hinahabol pa rin siya ng halimaw. Nangibabaw ang malakas na sigaw ni Tado sa buong kagubatan. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Kahit ganong kalakas ang sigaw ni Tado, ay walang nakakarinig sa kanya. Ang tahimik ng paligid ay parang bingi sa paghingi ng tulong ni Tado. Kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Kaya lang, ay bigla siyang nahulog sa isang malalim na balon. Diretso ang bagsak niya sa mabatong sahig ng balon. Madilim at may mabahong singaw mula sa loob nun. Kasunod, ang paglabas ng laksalaksang paniki papunta sa butas na pinanggalingan niya. Namimilipit siya sa sakit ng kanyang likod, habang ang kanyang katawan ay naramdaman ng mainit na likidong umagos sa kanyang balat mula sa nasugatan niyang likod. Kasabay ang pagtingala niya ay nakita pa niyang sinilip siya ng taong pusa. Parang sinadya nitong ihulog siya sa balon. Iginala niya ang kanyang paningin at nakita niya na may liwanag sa dulo ng sulok ng balon. Kundi ako nagkakamali. Isa tong kuweba. Ang kinatatakutang kuweba ng mga taga-agripasyon. Paano ako napunta rito? Aray! At sakit ng likod ko. Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Magbabago na po talaga ako. Tinubukan ni Tado na lapitan ng liwanag na kanyang nakikita. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid, subalit tanging ang bato lang na pader ang nakikita niya. Inihakbang niya ang kanyang mga paa papalapit sa liwanag. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang nakalutang na paniking puti sa gitna ng liwanag. Nagsasalita itong hindi niya alam kung saan nanggagaling ang boses. Babae ang nagsasalita na may bahid ng galit ang tono. Nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ulo, pati na ang kanyang tuhod. Parang may malakas na puwersang humihila sa kanyang lumuhod sa matatalas na bato sa harap ng nagliliwanag na paniki. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan na parabang nakokontrol ng liwanag ang kanyang pakiramdam. Napasigaw siya sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Idagdag pa ang sakit mula naman sa matalas na batong bumaon sa kanyang tuhod. Lapastangang nilalang! Nagpapahirap sa mga hayop!
na nilikha ng may kapal. Nilalang na inalisan mo ng karapatang mabuhay at pag-aari ng isang tulad kong diwata na ang tanging hangad lamang ay ang tahimik na balanse ng kalikasan. Anong naisip mo? At bigla ka na lamang sumulpot para patayin ang mahal kong alaga. Tama na. Hindi ko na po kaya ang sakit. Aray! Tama na po, nakikiusap ako. Kulang pa ang sakit na yan, Tado. Sa lahat ng pagpapahirap mo sa mga alaga ko, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking alagad. Teka. Ano po ba pinagsasabi nyo? Alin po ba ron ang alaga nyo? Yung po bang kulay puting paniki? Hindi ko naman po sinasadya ang pagpatay sa kanya eh. Hindi ba sinasadya ang pagpako mo sa kanya sa punong kahoy? Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng paniki sa loob ng kuweba. Masakit sa kanyang tenga, kaya naman mas lalo niyang tinakluban ng palad ang kanyang ulo. Para siyang mababaliw sa sobrang sakit. Ramdam na ramdam niya ang galit sa gumagaralgal nitong boses dahil sa ginawa niya sa alaga nitong paniki. Tatlong pako ang ibinigay mo sa aking kaawa-awang alaga. Alam mo bang pinababantayan ko lang kayo sa aking paniki para masigurado ang kaligtasan nyo? Pero anong ginawa mo? Pinatay mo siya. Gustong gusto kitang patayin at ipako rin sa puno. Kaya ngayon, matitikman mo rin ang pinakamasakit na parusang hinding-hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo! Hindi nawawala ang sakit ng ulo ni Tado ng mga sandaling yun. Parang pinipigayo ng matigas na dalawang bato, habang ang kanyang tuhod naman ay may bumaon na mga bato, ay wala rin kasing sakit, na para siyang maiihi sa kanyang suot na short. Patawarin niyo na po ako. Alisin niyo na po ang sakit ng ulo at tuhod ko. Nakikiusap po ako, mahal na diwata. Hindi na po ako uulit. Hindi na po ako mananakit ng mga hayop. Aray, pagsisisihan ko na po ang mga nagawa ko. Patawarin niyo po ako. Hindi yun ganun kadali, Tado. Sinusumpa kong pagdudusahan mo ang parusang ipapataw ko sa'yo. Mahal na diwata, nakikiusap po ako sa inyo. Parang awa niyo na po. Patawarin niyo na po ako. Hindi na po ako mauulit. Ganyan din ang pakiusap sa'yo ng mga hayop na pinapatay mo. Pero naawa ka ba sa kanila? Kaya ngayon, lasapin mo ang kaparsahang ibibigay ko sa'yo, kapalit na mga buhay na kinuha mo! Kitang-kita ni Tado ang pagkalat ng liwanag mula sa kulay puting paniki at bumalot yon sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang katawan, pananakit ng kanyang mga braso, maging ng kanyang mga kuko sa daliri, at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang balat na unti-unting tinutubuan ng pinong balahibo. Kulay itim yon na umabot sa kanyang muka. Lumaki rin ang kanyang tenga na parang sa paniki. Maging ang kanyang mga kuko sa daliri ay humaba rin at higit sa lahat, nagkaroon siya ng malaki at maitim na pakpak na parang sa paniki. Takot na takot si Tado sa naging itsura niya. Ano to? Ano nangyayari sa akin? Bakit ako naging isang paniki? Dahil simula sa oras na ito, ay pinaparusahan na kita. Magiging isa ka ng taong paniki na may babahong singaw ng katawan. Hindi ka makakabalik sa dati mong itsura hanggat hindi ko nakikitang nagbabago ka at nakakagawa ng kabutihan sa lahat ng mga nilalang na nakapalibot sa iyo. 3 misyon ang kailangan mong tuparin, Tado, bago tuluyang matanggal ang parusa sa iyo. Katumbas yon ng 3 pako na ginamit mo sa katawan ng aking alaga. Kailangan mo mapuno ng kristal ang boteng lalabas sa harapan mo sa oras na makagawa ka ng kabutihan sa iba. Hindi! Hindi! Tanggalin niyo po ito! Ayoko po ito! Alisin niyo po ang parusa niyo sa akin! Nagmamakaawa po ako sa inyo!
Katulad ng sinabi ko sa iyo, Tado, makakabalik ka lang sa dati mong anyo kapag gumawa ka ng kabutihan sa iba. Ngunit sa pagsapit ng umaga, pansamantala kang babalik sa pagiging tao at muling magiging paniki pagsapit naman ng gabi. Magtataglay ka ng kakayahan ng katulad sa paniki. Walang ibang makakatulong sa iyo, kundi anto pa rin ang iyong misyon. Walang nagawa si Tado, kundi ang umiyak habang nakaluhod sa mabatong sahig. Pinagmamasdan niya ang kanyang itsura. Bigla niyang naalala ang lahat ng nagawa niyang kasalanan sa mga hayop. Napatingin siya sa nagsasalitang paniki. Ano po ang 3 misyon na kailangan ko pong gawin para mawala po ang sumpa niyo sa akin? Makinig kang mabuti sa akin sasabihin, Tado, dahil hindi ko na ito uulitin pa. Ang una mong misyon, labanan ang masasamang elementong nanggugulo sa kalikasan at nambibiktima sa mga kaawa-awa kong alagang hayop. Sila ang mga aswang na tinatawag na tapilya. Nilalang na mukhang pusa. Balak nilang ubusin ang lahat ng mga nilalang rito sa gubat. Ang pangalawa mong misyon, hanapin ang pinagmumulan ng pagkalat ng lahi ng mga aswang na tapilya, ang may alaga sa kanila. Isa siyang nakawalang masamang engkanto mula sa mundo naming mga diwata. Balak niyang gawing mga aswang ang lahat ng tao na nakatira rito sa baryo. Ang panghuling misyon mo, subukan mong maging mabuting bata sa lahat ng mga hayop. Gumawa ka ng kabutihan at sa ganung paraan, muli akong magpapakita sa iyo para bawiin ang kaparusahan na ipinataw ko sa iyo. Mahal na diwata, hindi ko po naisip na aabot sa ganito ang mga nagawa kong pagkakamali. Sobra po ako nagsisisi. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po ulitin ang lahat ng mga kasalanan ko. Husang naglaho ang liwanag mula sa harapan ni Tado. Saka siya napahagulgol ng iyak. Naramdaman niya ang paghilom ng kanyang sugat sa tuhod, pati na ang pagkawala ng sakit ng kanyang ulo. Lumiwanag ang kanyang paningin at tumalas din ang kanyang pandinig. Umangat ang kanyang paa sa sahig ng kuweba at lumipad siya papalabas ng yungib hanggang sa impapawid. Malungkot siyang napahinga sa sanga ng puno ng dao habang nakatanaw sa bilog na buwan. Umagos ang masasaganang luwa sa kanyang mga mata. Sobra niyang pinagsisisihan ang lahat ng kanyang mga nagawa. Bigla rin siyang nakaramdam ng awa para sa mga hayop na nasaktan niya. Sa isip niya ay nararapat lamang na danasin niya ang ganong kaparusahan dahil sa pagiging masamang bata na kagaya niya. Diyos ko, alam ko pong pagsubok lamang ito para sa akin. Para subukan ang katatagan ko at mamulat sa akin na gawang pagkakamali. Tulungan niyo po akong maging malakas at malampasan ito. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula sa pagtupad ko po sa aking misyon. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ng pakpak na binubuo ng isang manipis na lamad ng balat na tinatawag na patagium na nakaunat sa pagitan ng kanyang mga daliri, braso at katawan. Dahil dito ay nagkaroon siya ng kakayahang lumipad. Nagpapasalamat pa rin siya dahil sa gabi lamang siyang mag-aanyong paniki. Hindi niya alam kung ano ang pagdadaanan niya kapag umaga at wala siyang pakpak. Lumipad si Tado papunta sa kanilang bahay dahil alam niyang nagsumbong na si Aser tungkol sa nangyayari sa kanya. Marahil ay hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Habang nasa impapawid ay nakita niya ang mga sulo ng mga tanod ng kanyang ama. Sinubukan niyang bumaba para magpakita sa mga ito. Subalit kinatakutan siya ng mga tao at itinuring na isang aswang. Muntik pa siyang tamaan ng mga sibat ng mga tanod nito. Mga kasama! Aswang! May aswang! Sige! Patayin nyo! Sibatin nyo mga kasama! Nanguna pa ang kanyang ama sa paghabol sa kanya habang nagsisisigaw ito sa pag-utos sa mga tanod nito. Parang paulit-ulit siyang sinasaksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib habang naririnig ang boses ng kanyang ama.
Wala palang kasing hirap ang tugisin ng mga tao kahit wala namang ginagawang masama. Biglang tumulo ang kanyang luha sa mga mata dahil naiintindihan na niya ngayon kung gaano kahirap ang maging isang hayop. Ganito pala kahirap. Patawarin niyo ako, Diyos ko. Patawad po. Lumipad si Tado sa impapawid, papalayo sa pangkat ng kanyang ama. Sa isip niya, ganito pala ang pakiramdam ng mga hayop na pinatay niya. Unti-unti niya nang nararanasan ang hirap at parusa sa kanyang mga naging kasalanan. Malakas ang pagaspas ng kanyang pakpak na pumasok sa nakabukas na bintana ng kanyang kwarto. Gawa lang yon sa sawaling dingding at tama lang ang oras ng pagbaba niya dahil malapit nang magliwanag ang paligid. Sinigurado niyang hindi makakapasok ang kanyang mga magulang sa loob ng kanyang kwarto. Pagod na pagod ang katawan na gusto niyang matulog sa kanyang katre. Ngunit sa hindi inaasahan, pati ang estilo sa pagtulog ng isang paniki ay nakuha niya rin. Kailangan niyang lumambiti ng patiwarik sa kanilang bubong para makatulog siya ng maayos. Talagang nahihirapan siyang tanggapin ang bago niyang itsura at kakayahan. Ultimo ang galaw ng mga insekto sa kanyang paligid ay naririnig din niya. Matalas din ang kanyang pangamoy, maging ang kanyang pakiramdam na kahit malayo sa kanya, ay alam niya kung ano ang mga pinag-uusapan. Kaya alam niyang wala pa ang kanyang ama. Nag-aalala siya na baka bigla ang mga ito na atakihin ng taong pusa at patayin. Mahihinang yugyug sa balikat ang nagpagising sa natutulog na si Tado. Naramdaman niya ang palad ng kanyang ama at ng kanyang inang nakatayo sa kanyang hinihiga ang saig na gawa sa tabla ng kahoy. Hindi niya alam kung paano siyang nakarating sa saig. Mabuti na lang at nakabalik na siya sa dati niyang anyo na pagiging isang tao. Yumakap siya ng maigpit sa kanyang ama at ina, na labis namang ipinagtaka ng mga ito. Aba anak, ano ba nangyari sa'yo ha? Ang buong akala ko ay naiwan ka sa bundok. Sobrang nag-alala si Aser sa'yo. Ilang beses siya nagpabalik-balik sa gubat para hanapin ka. Paano ka nakauwi? Tay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat po ng mga nagawa kong kasalanan. Diyos kong bata ito. Muntik na akong atakihin sa puso sa paghahanap sa'yo. Nandito ka lang pala. Pagkatapos makikita na kita rito sa sahig na natutulog. Teka, natakot ka ba sa sinabi ko sa'yo kahapon na mag-uusap tayo? Sabihin mo nga. Hindi po, Tay. Alam ko na po ngayon na mali ako. Alam ko na po na naging masamang bata po ako. Muling yumakap si Tado sa kanyang ama. Hindi niya alam kung paano siyang magsisimula sa kanyang misyon habang itinatago ang kanyang totoong itsura sa mga ito. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit na nga ang gabi. Hindi niya nakita si Aser kahit alam na nitong nasa bahay na siya at ligtas siyang nakauwi. Masasakit din ang sinabi niya rito at tinapos ang pagiging magkaibigan nila dahil sa kanyang kasamaan. Naramdaman ni Tado ang pananakit ng kanyang ulo. Pamilyar yun sa kanya dahil nagsisimula na ulit tumubo ang mga balahibo niya sa katawan hanggang sa maging isang paniki siya. Sa bintana siya dumaan at mabilis na lumipad pahimpapawid. Tila teleskopyo ang kanyang mga mata sa pagtanaw sa ibaba ng kanyang nililiparan. Kahit may mga puno at madilim ang paligid, ay malinaw na malinaw niyang nakikita ang mga nilalang sa ibaba. Hanggang sa nakita niya ang isang usa na mabilis na tumatakbo. Hinahabol ito ng taong pusa na una niyang nakaharap noon. Dali-dali siyang bumaba sa lupa. Hanggang diyan ka na lang! Hindi ka na makakapambiktima pa ng mga nilalang dito sa kagubatan! Dahil ako na makakalaban mo! Dahil sa takot ng usa, ay nahulog ito sa malalim na tubig sa ilog na nasa likuran niya. Kaya naman, mas inuna niyang iligtas ito kaysa ang kalabanin ang nilalang. Lumipad siya at sumabay sa agos ng tubig pababa sa buntok. Sinagip niya ang usa at nailigtas niya sa pagkakalunod. Parang may kung anong enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan at nakaramdam siya ng malakas na pakiramdam. Yun marahil ang magiging kapalit
sa paggawa niya ng kabutihan. Nakita niya ang malakas na liwanag na lumutang sa kanyang harapan. Nakita niya rin ang isang maliit na bote na nalagyan ng kulay puting kristal. Naisip niyang doon papasok ang lahat ng mga buhay na naililigtas niya bilang pagpupuno sa pagtupad niya sa misyon. Saka muli yung naglaho sa kanyang paningin. Lumipad siyang pabalik sa kinaroroonan ng aswang, ngunit wala na ito. Maya-maya pa ay nakarinig naman siya ng isang tunog na parang napupunit na laman ng tao. Sinundan niya ang tunog mula sa kakahuyan. Paglapat ng kanyang mga paa sa likod ng puno ng santol, ay nakita niya si Aling Dosing. Napataklob siya ng kanyang palad sa sarili niyang bibig dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Hindi maaari! Si Aling Dosing! Isa pala siyang manananggal! Diyos ko! Hindi ko alam na marami na palang masasamang elemento na ninirahan sa agubatang ito. At teka! Sandali! Anong kinukuha niya sa makapal na damuang yun? Umangat ang kanyang paa sa lupa upang lapitan ng tahimik ang abalang manananggal sa pagkuha sa bagay na nakabalot sa tela ng lampin. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang natutulog na sanggol. Gusto nitong lapitan ang katawan ng bata, kaya naman mabilis siyang sumugod ng lipad dito at kagad na inatake ang likod nito para pigilan ito sa paglapa sa sanggol. Gamit ang kanyang matutulis na kuko, ay mabilis niyang ibinaon yun sa likod ni Aling Dosing. Sinira niya ang pakpak nito at sinipa niya ang kalahati nitong katawan sa pamamagitan ng pagpapatumba niya rito sa lupa. Nabitiwan ng sanggol at kagad niya iyong nasalo. Saka bago pa ito bumagsak sa lupa, ay nasipa na niya ang kalahating katawan ni Aling Dosing. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong pagsigaw na punong-puno ng galit dahil sa sakit. Muli niya itong inatake at ibinaon ang kuko sa leeg nito. Nagkikikisayang manananggal hanggang sa mamatay ito. Mabilis siyang lumayo sa lugar na yon para ibalik ang sanggol sa ina nito. Inilapag niya ang bata sa tapat ng pinto ng bahay ng kanilang kapitbahay. Saka malakas niyang tinuktok ang kanyang kamay sa pinto. Bumukas yun at natakot nang makita siya. Pero nang makita ang sanggol sa labas, ay ito kagad ang kinarga nito. Ingatan niyo po ang anak niyo, Aling Nena. Hindi niyo po na malayang nakuha na po ang anak niyo ng manananggal. Imbis na matakot, ay nagpasalamat ito sa kanya. Ni hindi nito pinansin ang nakakatakot niyang itsura. Sa halip ay yumakap pa ito ng maigpit sa kanya. Bago nito tuluyang isinara ang pinto. Muling lumitaw ang maliwanag na bote at nalagyan yon ng kristal. Nagpaikot-ikot si Tado sa himpapawid habang nagmamatsyag sa mga puno sa ibaba. Patuloy siya sa pagroronda hanggang sa tumilaok ang mga manok. Indikasyong malapit ng sumikat ang haring araw at magbabalik na siya sa kanyang anyo. Maingat siyang bumaba sa lupa sa likod ng kanilang bahay sa poultry ng mga manok, kasabay ng pagbabago rin ng kanyang anyo bilang isang tao. Akma na siyang tatayo nang marinig niya ang boses ng kaibigan niyang si Aser. Tado? Tado, ikaw yan? Isa kang... Aser, nakita mo ako? Oo, at kitang-kita ko ang itsura mo na parang isa kang taong paniki. Ano nangyari sa'yo? Hindi na napigilan ni Tado ang hindi maluwa nang magtanong si Aser. Ipinaliwanag niya rito ang mga nangyari. Hindi na siya nagtago pa tungkol sa totoo niyang misyon. Ikinuwento niya rito kung ano ang nangyari sa kanya sa gubat. Pinarusahan ako na nag-aalaga sa kulay puting paniki na pinatay ko. Kung ilan pa ako ang ginamit ko sa kanyang alaga, ay siya rin ang bilang kung ilan ang misyon na dapat kong tuparin. Tulungan mo ako, Sir. Sobra na ako nagsisisi. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to sa akin. Kailanman ay hindi ako nagkulang sa iyo ng pagpapaalala, Tado. Magsilbing aral na sana sa ito na ang mga nilalang na may buhay sa mundo ay may karapatang mabuhay katulad nating mga tao. Paano na ngayon? Ano nang gagawin mo?
Kailangan ko matupad ang misyon para makabalik ako sa dati kong anyo. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Kaibigan kita. At kalimutan na natin na naging samahan natin ng loob. Ang mahalaga ay magawa mo ng maayos ang misyon mo. Maraming salamat na sir ha. Tunay nga kitang kaibigan. Patawarin mo rin ako sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo. Isang malakas na pagtapik sa balikat ang itinugon ni Aser sa kanyang mga nasabi. Tumuloy din ito sa bahay ni Tado at kinausap ang mga magulang dahil gusto nitong tumira sa bahay ni Tado. Dati nang inaampon ng kanyang mga magulang si Aser dahil wala na nga itong mga magulang at sa simbahan lang nakatira. Umaasa sa alay ng pagkain ng mga tao para sa pari at sa simbahan. Bigla na nitong tinanggap ang alok dati ng kanyang ama. Ikaw lang naman na sir ang ayaw nun eh. Salamat naman at tinanggap mo na ang alok ko. Siguro naman, kapag magkasama na kayo ni Tado, ay magbabago na siya at hindi na siya magiging malupit sa mga hayop. At magkakaroon na rin siya ng paggalang sa mga matatanda. Kapitan, naniniwala naman po ko na hindi po likas na masama ang anak nyo. Kailangan lang po niya ng konting gabay nyo at konting panahon para sa anak nyo. Napansin ko po na abala na po kayo sa mga trabaho nyo. Hindi na po kayo nagkakaroon ng oras para kay Tado. Kaya po siya siguro nagkakaganon dahil naghahanap rin po siya ng atensyon mula sa inyo. Salamat na sir. Marahil ay tama ka sa mga nasabi mo. Hindi ko alam na malaki na pala ang pagkukulang namin ng aking asawa kay Tado. Magsasalita pa sana ang kanyang ama nang biglang dumating ang isang tanod para ibalita ang tungkol sa natagpuan na patay na manananggal sa kakawyan. At sinabi na nga nito na si Aling Dusing daw ang manananggal. Lihim na nagkatinginan ang magkaibigan dahil alam na nila sa isa't isa na si Tado ang may gawa. Kasunod ang pagkalat ng balita tungkol sa pagkakaligtas ng taong paniki sa sanggol na anak ni Aling Nena. Hindi raw nito na malayang nadukot na raw ng manananggal ang anak nito sa nakabukas na bintana sa kwarto ng mag-asawa. Kaya sobra ang mga ito na nagpasalamat sa taong paniki. Dahil doon, ipinagbawal na ang panguhuli ng mga paniki para kainin. Inalagaan nila ang bawat hayop na nakatira sa kagubatan. Simula pa lang ng paglabas ng masasamang elemento sa baryo natin, Tado. Malakas ang kutob kong may kaugnayan ito sa nangyayari sa'yo. Basta't nasa panig ka ng kabutihan, gawin mo ang lahat para maubos ang masasamang elementong sumisira sa ating kalikasan. Hindi lang ito tungkol sa iyong misyon. Isa rin itong utos para panatilihin ang kaligtasan ng mga tao. Natatakot ako, Aser. Paano kung magkaharap na kami ng pinuno ng mga aswang na tapilya? Anong laban ko sa kanya? Alam mo, maraming paraan para matalo ang kasamaan. Yun ay ang kabutihang naghahari sa puso mo. Lumipas ang ilang araw, ay walang lumabas na masamang balita tungkol sa masasamang nilalang. Kaya lang, ay kailangan ng kanyang ama na gabi-gabing sumasama sa pagroronda sa kabundukan. Kasama ang mga tanod nito at may posibilidad na malalaman din ng kanyang ama ang totoong nangyayari sa kanya. Kaya naman isang gabi, nagmatsyag ang magkaibigan sa likod ng puno ng santol. Nakasunod sila sa mga nagrorondang tanod upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito, pati na ang kanyang ama. Kaya lang, hindi niya inaasahan ang madadatnang eksena. Biglang nagkagulo ng suguri ng mga ito ng taong pusa. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni na Aser at Tado nang makita ang mga nilalang na nakatayo sa harapan ng mga tanod at ng kanyang ama. Habang hawak ang mga putol na katawan ng mga tanod, may gumagapang panlalaki na humihingi sa kanila ng tulong, pero dinampot ito ng halimaw, saka kinagat sa leeg hanggang sa tiyan. Parang patay gutom na gutom sa kaning nakahain sa harapan ng mga ito. Nagngungumiyaw pa sa sarap na lasa ng karne ng tao. Tumingin sa kanyang gawi ang taong pusa at hindi siya maaaring magkamali. Ito ang halimaw na una niyang nakaharap. Ngumisi ito sa kanya habang tinutungtungan ng paa ang sugatang tanod ng kanyang ama.
Pagmasdan mo, taong paniki, kung ano ang gagawin ko sa mga taong ito. Nakita ko kung paano mo pinatay ang mga alagad ko. Kaya naman, ipapakita ko rin sa'yo kung paano kung papasnagin ang mga taong ito. Hindi mo na ako mapipigilan sa pagpapalaganap ko ng kasamaan. Ang dapat sa mga taong kagaya nyo ay burahin na sa mundo. Tumigil ka! Ikaw ang masama! Ikaw ang dapat na binubura sa mundo! Ang dapat sa'yo, pinuputulan ng buntot at sungay! Kilala kita at alam ko kung gaano ka kasama. Pareho naman tayo. Batang lang pa. Alam ko ang pagkatao mo, Tado. Tignan mo ngayon ang itsura mo. Masahol ka pa sa halimaw. Isa ka na rin hayop na dapat tirisin at parusahan. Oo, nagkamali ako. Naging masama ako. Pero hindi na ngayon. Simula sa gabing ito, wala nang dadanak na dugo ng mga hayop at ng tao. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo na dugo mo lang at ng mga alagad mo ang kakalat sa lupang ito. Humanda ka dahil ito na ang magiging katapusan mo. Mabilis na lumipad si Tado papunta sa kinatatayuan ng taong pusa. Binangga niya ang tiyan nito gamit ang kanyang ulo. Bumagsak ito sa lupa habang ang kanya namang ama ay hindi makapaniwala sa kanyang itsura. Mula nang marinig nito ang pangalan ng anak, ay bigla itong natulala habang pinapanood kung paano nakikipagpambuno si Tado sa kalaban. Aser, ilayo mo si tatay rito! Pati na ang ibang mga tanod na sugatan! Bilisan mo! Sumunod sa kanya ang kaibigan. Sakto naman na nakita ni Tado na muling bumangon ng taong pusa para atakihin siya ng kagat sa leeg. Ngunit naiwasan niya yon na parang isang kidlat sa bilis. Bawat pag-atake sa kanya ng kalaban ay nagagawa niyang maiwasan yon. Nakakaganti siya rito ng kalmot sa likod nito. Kaya naman, nagtawag na ito ng mga kasama. Dumating ang mga kauri nitong mga pusa. 2 pusa na halos kasing laki ng mga aso ang dumating. Nakatayo ang mga ito sa likod ng pinuno ng aswang na tapilya. Lahat ay mapupula ang mga matang nakatingin sa kanyang kinatatayuan. Dumating si Aser na may hawak na sibat. Inihagis nito ang sandata sa kanya at nagawa niya yung masambot. Habang nakaangat ang kanyang paa sa lupa, ay biglang nagsalita ang kaibigan niyang si Aser. Ado, humuni ka ng malakas at tutusan mo ang iyong mga kauri. Tumawag ka ng tulong sa mga paniki. Hindi mo sila kayang labanan dahil marami sila. Tutulong ako sa'yo, anak. Hindi ko alam kung ano ang totoong nangyayari sa'yo. Pero hindi ako makakapayag na mag-isa ka lang nalalaban sa kanila. Nandito lang kami, anak. Tutulong kaming lahat sa'yo. Lumapit na rin ang ibang mga tanod na may dala ng sibat at sulo. Humarap ang mga ito sa nakatayong mga halimaw habang nasa kanyang likuran. Humuni si Tado ng tunog ng isang paniki at mula nga sa kuweba ng kulay puting paniki, lumabas ang laksalaksang paniki at umikot sa tapat ng kanyang kinatatayuan. Tila naiintindihan ng mga paniki kung ano ang tulong na kailangan niya sa mga ito. Itinaas niya ang sibat at itinutok yun sa mga kalaban. Sugod mga kaibigan kong paniki! Ubusin ang mga nilalang na yan! Patayin ang mga aswang na tapilya! Parang may iisang kilos na sabay-sabay na sumugod ang mga ito papalapit sa mga kalaban. Hindi natinag ang pinuno ng mga aswang. Nakangisi itong naglalaway na ibinuka pa ang malaki nitong bibig. Saka kinagat sa leeg ang kaawa-awang tanod na nasa paanan nito. Maging ang paghawak nito sa putol na braso ay tila pasubsub pa nitong nilantakan. Ibinato yun sa kanilang dalawa ni Aser. Patakbo itong umatake sa kanila habang makikita sa mukha ng halimaw ang tadtad nitong sugat sa balat mula sa mga kagat ng mga paniking umaatake rito. Tinamaan si Tado ng kalmot ng taong pusa sa kanyang dibdib. Subalit nakita niyang naghilom yun at nawala ang sugat. Pinagtulungan ito ng mga paniki hanggang sa nawala na itong makita para umatake sa kanya. Tumalsik ang dugo sa damuhan habang panay ang pagwasiwas ng kamay sa ere. Pinipilit nitong tanggalin ang mga paniking patuloy na umaatake rito. Pesting mga paniki ito! Lumayo kayo sa akin!
Layuan niyo ka! Nakawala ang aswang na taong pusa sa pag-atake ng mga paniki. Bigla itong nawala sa kanyang paningin. Nabigla si Tado sa pagsulpot ng aswang sa kanilang harapan. Malalaki ang hakbang ng kanilang mga paa, papasugod sa mga nagkalat na taong pusa. Nagmistulang digmaan ang pagsasalpukang yun ng bawat pangkat. Lahat ay ayaw magpatalo. Walang kasing ingay ang mga sigawan ng mga tanod dahil sa galit. Lahat ay abala sa pakikipaglaban, habang si Tado naman ay kaharap ang pinuno ng mga aswang. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin! Biglang nagbago ang anyo ng taong pusa dahil sa mga tinamo nitong mga sugat sa katawan. Bumalik ito sa anyo bilang isang tao. Hindi kagad nakapagsalita si Tado dahil nakilala nila kung sino ang taong pusa. Lolo Sedoy! Kayo ang aswang na tapilya! Kasalanan mo ito, Tado. Pinatay mo ang anak ko. Totoo ko sang anak na nagkanyang pusa lamang. Nagbabago na sana ako. Nagsisikap na sana akong huwag manakit ng tao. Ngunit pinilit mo ko. Pinatay mo ang anak ko. Kaya naman, ako ang papatay sa'yo para sa katarungan sa ginawa mo sa aking anak. Patawarin niyo po ako. Hindi ko sinasadya, Lolo Sedoy. Hindi ko po alam na aabot sa ganito ang mga nagawa kong kasalanan. Tumahimik ka! Huli na para sa paghingi mo ng tawad. Nagkaroon ka na sana ng pagkakataon para humingi ng tawad sa ginawa mo. Hindi na sana ako umabot sa ganito. Nakapatay na ako ng tao. Nakagawa na ako ng kasalanan ng dahil sa'yo. Ngayon, ipapalasap ko sa'yo ang ibig sabihin ng kamalasang sinasabi ko! Mabilis itong sumugod kay Tado habang bumabalik sa anyo ng pagiging taong pusa. Magkakasunod na suntok sa kanyang sikmura ang ginawa nito. Bakas ang matinding galit sa mamupula nitong mga mata habang nararamdaman niya ang masakit na pagtama ng kamao nito sa kanyang tiyan. Ubod lakas nitong kinagat ang kanyang leeg. Ramdam na ramdam niya ang pagbaon ng pangil sa kanyang kalamnan. Nagpaubaya siya sa pag-atake nito. Hinayaan niya itong kagatin siya. Tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Kung kamatayan ko po magsisilbing kabayaran sa buhay ng anak niyo, sige lang po at gawin niyo na. Mawala lang po ang bigat at sakit sa dibdib niyo. Patawarin niyo po ako, Lolo Sedoy. Huli ko na po naisip na mali talaga ang nagawa ko. Sana po, mapatawad niyo pa ako. Habang nakabaon ang pangil ni Lolo Sedoy sa kanyang leeg, ay hinayaan niyang atakihin ito ang kanyang mga kauring paniki. Ang mga ito mismo ang gumanti para sa kanya. Hindi niya na nagawang mapigilan ang mga kasama para patayin si Lolo Sedoy. Sa dami ng tama nito sa katawan, ay bumagsak ito sa lupa, pati si Tado. Pasigok-sigok siyang nagtataka dahil hindi humihilom ang kanyang sugat. Inabot ang kamay ng matanda para humingi ng tawad. Hanggang sa huli nitong hininga. Kinapitan niya ito ng maigpit habang tumutulo ang kanyang luha. Diyos ko! Hindi ko to gusto, Lolo Sedoy! Patawarin niyo po ako! Pinagsisisihan ko po ang mga nagawa ko! Patawad, Lolo Sedoy! Sana, mapatawad din ako ng aming Haring Engkanto sa mga nagawa ko at sa pagtakas ko sa aming kaharian para lumikha ng mga aswang sa mundo ng mga tao. Tado, mag-ako ka. Huwag ka na ulit papatay ng mga hayop. Huwag mo akong tularan. Kahit hindi pa kita nakikilala. Nakagawa na ako ng kasalanan. Isang malalim na paghugot ng hininga ang ginawa ni Lolo Sedoy bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Dahan-dahan siyang bumangon at tumayo para sana yakapin si Lolo Sedoy. Kaya lang, nahagip ng kanyang paningin ang dahan-dahang paglapit ng aswang mula sa likuran ni Aser.
Mabilis siyang lumipad patungo sa kinatatayuan ng kanyang kaibigan. At kitang-kita niyang iniamba ng kalaban ang mahahaba nitong kuko sa likod ng kanyang kaibigang si Aser. Mabilis niyang naiharang ang kanyang katawan at siya ang sumalo sa kuko ng aswang na para sana kay Aser. Anak ko! Diyos ko! Ang malakas na pagsigaw ni Kapitan Fidel ang narinig ni Tado nang bumagsak siya sa lupa. Katatapos lang na mga itong matalo ang mga natitirang alagad ni Lolo Sedoy, habang ang mga tanod naman ay isa-isang lumapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya siguro hindi naghihilom ang kanyang sugat dahil ang may likha nun ay ang kalahi ng kanyang napatay na pusa. Damang-dama niya ang sakit na parang pako ang epekto sa kanyang katawan. Bumulwak ang dugo sa kanyang sugat habang tinatakluban niya ng palad. Aser? Ayos ka lang ba? Bakit mo yung ginawa, Tado? Bakit mo iniharang ang iyong katawan? Ibinuwis mo ang buhay mo para sa akin? Dahil hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyaring masama sa'yo. Nakita ni Tado ang maliwanag na bote sa kanyang harapan. Alam niyang siya lang ang nakakakita sa liwanag na yon. Hanggang sa nahulog ang kristal sa loob ng bote. Indikasyon yun na nakagawa na naman siya ng isang kabutihan. Anak, bakit ba nagkaganyan ang mukha mo? Nag-iisa kang paniki. Patawarin mo ko, anak. Napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Isa po itong parusa sa nagawa ko pong pagpatay sa paniki na alaga po ng isang diwata. Kulang pa po ito sa lahat ng buhay na kinuha ko. Ako po ang dapat na humingi ng tawad sa inyo, Tay. Simula po sa araw na to, hindi na po ako gagawa ng kalupitan sa mga hayop. Pero anak, malalim ang sugat mo sa tiyan. Umaagos na rin ang dugo mo. Baka maubusan ka. Diyos ko, kailangan kitang dalhin sa ospital. Lumaban ka, anak. Lumaban ka, kaya mo yan. Hindi po maaari, Tay. Papatayin lang po nila ako kapag nakita po nila ang itsura ko. Maluwag ko pong tatanggapin na magiging kamatayan ko, Tay. Sana po ay mapatawad po ako ng paniking sumumpa sa akin. Habang nakahiga sa damuhan si Tado, ay isa-isa na ring nagsipag-uwian ang mga tanod. Dala ang mga sugatang kasama. Naiwan silang tatlo sa kagubatan habang kalong siya ng kanyang ama. Habang habol niya ang kanyang hininga, ay biglang nag-ipon-ipon ang mga paniki at umikot sa kanilang kinaroroonan. Lumuhod si Aser at lumapit kay Tado. Tumulo ang luha nito habang nakatingin sa kanya. Maraming salamat, Tado. Iniligtas mo ako. Patawarin mo rin ako, kaibigan, ha? Patawad sa nagawa ko. Bakit ba humihingi ka ng tawad sa anak ko? Eh wala ka namang nagawang kasalanan sa kanya. Meron po, Kapitan. Nagsimula po ang lahat sa akin. Hinawakan ni Aser ang dugo ang tiyan ni Tado. Naramdaman niya ang paglapat ng palad ni Aser sa kanyang tiyan. Lumikha yun ng nakakasilaw na liwanag. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang paghilom ng kanyang sugat, maging ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang mga balahibo sa katawan. Nawala ang kanyang pagiging anyong paniki. Teka, anong ibig sabihin nito, Aser? Sino ka ba talaga? Hindi ito ang tunay kong anyo. Dahil ako mismo ang sumumpa sa iyo at nagbigay ng kaparusahan. Umangat ang paa ni Aser sa lupa habang binabalot ng malakas na liwanag ang buo nitong katawan. Mula sa pagiging mukha ni Aser ay nagbago ang itsura nito. Naging isa itong magandang babae na may nagliliwanag na kulay puting bestida. May hawak itong isang nagliliwanag na bote na may lamang mga kristal. Ako si Ordua, ang diwatang nagbabantay sa kalikasan at nagpapanatili ng katahimikan at balanse ng buhay
ng mga nilalang na nakatira sa mundo ninyong mga tao. Ginamit ko ang kapangyarihan ko upang malaman kung gaano ka kasama noon. Subalit, dahil sa mga ipinakita mong kabutihan at paghingi ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan, maging sa pagkakaligtas mo sa buhay ko, ay tuluyan ko lang binawi ang aking parusa sa iyo. Sa halip, binabati kita, Tado, dahil matagumpay mong nalampasan ang pagsubok. Dahil diyan, ay pinagkakalooban kita ng mutya ng kulay puting paniki. Nawa ay gamitin mo lamang ito sa kabutihan at panatilihin mo ang katahimikan sa baryong ito. Hindi po ako makapaniwalang kayo nagbigay ng parusa sa akin. Kung ganun, hindi ko na po ba makakasama si Aser, ang kaibigan ko? Hindi na, sapagkat ako ay siya. Tungkulin kong pangalagaan ang kapakanan ng mga hayop sa kagubatan. At bilang kaisa sa pagpapanatili ng kaligtasan, ay pinagkakaloob ko sa iyo ang mutya. Heto, tanggapin mo ang mutya. Palagi mong isusuot ang kwintas na yan. Ikaw ang magpapasya kung kailan at kung anong oras mo palalabasin ang iyong kakayahan bilang isang makapangyarihang taong paniki. Nang lumapat ang kulay itim na kwintas sa kanyang palad, ay muling bumalik si Urdua sa pagiging anyo bilang si Aser. Masaya siyang lumapit dito at yumakap siya ng maigpit sa kanyang kaibigan. Maraming salamat sa iyo, Aser. Kaya pala ako naparusahan dahil ikaw pala si Diwatang Urdua na nakakaalam sa pagiging malupit ko sa mga hayop. Nagbalik lang ako sa pagiging anyong bilang Aser para magpaalam sa iyo. Ngayon ay alam mo na totoo ang mga elemento. Sana ay hindi ka na ulit maliligaw ng landas, lalong-lalo na po sa inyo, Kapitan Fidel. Marami pong salamat. Wala na akong masabi. Hindi ako makapaniwala na totoo pala mga diwata. Huwag po puro trabaho at paglilingkod sa mga tao ang gawin nyo, Kapitan Fidel. Huwag niyo pong kalimutan na kailangan pa rin po kayo ng inyong anak. Salamat po sa pagiging mabuti niyo pong kapitan. Magpapaalam na po ako sa inyo. Teka, paano si Lolo Sedoy? Ibabalik ko na siya sa mundo namin kasama ang kanyang mga alagad. O sige na, paalam na, kaibigan. Muling bumalot ang liwanag sa katawan ni Aser at bumalik na ito sa pagiging kulay puting paniki, kasama ang mga paniking kulay itim. Naglaho ang mga patay na taong pusa, saka naman isinuot ni Tado ang kanyang kwintas at niyakap ang kanyang ama. Binabati kita, anak. Nalampasan mo ang pagsubok sa iyo ng diwata. Dininig na rin ng Diyos ang matagal ko ng pinagdadasal na sana ay mamulat ka na sa katotohanan at maging mabuting tao. Umuwi na po tayo, Tay. Baka po kasi nag-aalala na po si nanay sa atin. O sige, mabuti pa nga anak at umuwi na tayo. Akma na sanang hahakbang si Tado nang makita niya ang naipit na paniki sa sanga ng kahoy. Hindi ito makaalis. Ay, sandali lang po, Tay. Naiwan po ni Diwatang Urdua ang kanyang alaga. Tutulungan ko lang po sandali. Sige anak. Nilapitan niya ang paniki at maingat niya tong inalis sa pagkakaipit. Pinakawalan niya to sa ere, ngunit bago ito lumipad papalayo, ay para muna itong humalik sa kanyang pisngi bilang pagpapakita nito ng pasasalamat. Hindi niya akalain na ganito pala kasarap sa pakiramdam ang tumulong sa mga nilalang na nangangailangan ng kanyang tulong. Ipinagpatuloy nilang mag-ama ang paglalakad pauwi sa kanilang tahanan. Simula sa araw na to anak, uunahin nating alagaan ang kalikasan. Tutulungan kitang panatilihin ang katahimikan sa baryo ng Agripasyon. Maraming salamat po, Tay. Lalo na po sa ating Panginoon. Dahil hindi po niya ako pinabayaan. Totoo po talaga ang kasabihang hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok nang hindi natin kayang solusyonan. Hanggang sa kasalukuyan
ay tangan pa rin ni Tado ang mutya ng kulay puting paniki. Dala ang isang malaking aral na kanyang natutunan. Ang bawat hayop ay may buhay, may pakiramdam, at may karapatang mabuhay ng malaya nang walang takot. Hindi natin sila dapat ituring na mga laruan o bagay na walang halaga. Sa halip, dapat natin silang protektahan at igalang. Ang batas ukol sa pangangalaga ng hayop ay naririyan upang tiyakin na ang bawat nilalang ay nabubuhay ng may dignidad. Ngunit higit sa batas, ang pagbabago ay magsisimula sa ating puso, sa ating pagpapahalaga at malasakit sa kanila. Kaya't sa bawat pagkakataon, piliin po natin ang pagiging mabuting tao. Huwag tayong magiging sanhi ng pagdurusa ng iba pang nilalang sa mundo. Sa halip, maging tagapagtanggol tayo ng kanilang karapatan. Sapagkat sa paggalang natin sa buhay ng hayop, ipinapakita rin natin ang tunay na halaga ng ating pagiging tao. Ang mundong ito ay tahanan ng lahat. Hayaang mabuhay ng malaya ang ating mga kapatid sa kalikasan at pairalin ang pagmamahal sa bawat nilalang ng ating Panginoong Diyos na may kapal. Mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-request at pinakahihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Ito na po. Shoutout po kay Lilibet Perez, Bordio Janis, Chinita Madrona, Brittany R3Q, Yoli Lunas, Mario Andaya, Rosie De Mesa, Lilia Pakingan from Kuwait, IC Rivera, Charlene Utyu from Taiwan, Tistis from Hong Kong. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan. Salamat po.